oras ng kwentuhan na may kabuluhan. Di lang sila ang bibida, pati ikaw kasama. Join na sa Samahang Bidang Bida! Hello, magandang umaga. It's Wednesday morning, friends, Romans, countrymen. Ang ingay naman kasi ito kasama ko dito eh. It's, anong day ngayon? March 11! Hey, happy birthday sa ating isang member ng Samahang Bidang Bida, si Lara Dulay. Happy birthday! And sa nanay ng aking pinakamamahal, happy birthday din po. And grabe, ang init-init ng panahon ngayon, no? Tapos wala pa aircon dito. Anong nangyayari sa Pilipinas, ha? Good morning! Papakilala muna ako. Pag-antay-antay ka. Oo. Wala po si Crystal ngayon. Yung linggo-linggo ko kasama mag-host ng programang to. Kaya napilitan po akong imbitahin tong kasama ko ngayon dito para samahan ako. Masakit po sa damdamin ko at sa puso ng buong team na kasama namin siya ngayon pero wala po kaming choice. Tiara! Good morning! Hi mga buddies! I'm back! Hello! Totoo sa amin kahit di ka na magsalita, siya na lang bahala sa buhay mo eh, no? Good morning! Hi Robert! Ayan. Lakapay sa'yo. Kailangan natin magtrabaho. So, nandito ko ngayon sa ngalan ng aking mabuting kaibigan na si Cristel. Hi! Parang tuwan-tuwa ka nagkasakit yung isa. Wala akong ganon. Wala ka bang ganon? Masaya ko kasi I'll get the chance to work with you and sana naman gumaling na rin si Cristel. Ewan ko sa'yo. Isang nakakalungkot na balita po sa buong UP community, lalo na sa ating men's basketball team. Former UP coach Ramil Cruz dies at 48. Former University of the Philippines assistant coach Ramil Cruz died early Sunday morning, March 8, sa Aziza Hotel sa Puerto Princesa, Palawan during the PBA All-Star Weekend. Sabi ni Chito Salud na league president, Cruz was found dead in his hotel room at 6:30 in the morning with an initial finding that he passed away from a mild heart attack. Cruz was in Palawan serving as a technical director of the Basketball League. Si Coach Ramil Cruz po ay nag-serve sa team as head coach in their win over Adamson Falcons with the score 77-64. Yes, this past UAAP basketball season, which ended the university's 27-game losing streak in the tournament. Oo, ito yung nag-bonfire tayo, Alam ko no? Yun. Siya yung coach na nanalo tayo doon. And according to league officials, Cruz was last seen walking back to his hotel room before he passed in his sleep. Grabe, wala ka talaga kasiguraduhan sa buhay, no? Baka mamaya pag uwi mo, Tiara. Huwag naman. Kaya po tayo alagaan natin ng... Ba't ako na naman? Ewan ko nga sa'yo. Dapat alagaan natin ang ating mga puso. Ayan. On behalf of the entire Samahang Bidang Bida program, we extend our condolences to the families of Coach Ramil Cruz. And yeah, I hope makahanap tayo ng kasing galing yung papalit sa kanya. No? Nakikiramay po kami sa lahat. Pati sa basketball team. Yes. And there you go. But from a sad news, let's go to this good news naman mula sa Apex to, ha? Apex. Ano ba ibig sabihin ng Apex? Mamaya na. Leading companies for women selected 6 companies from the Philippines. Hey, 6 out of 48 outstanding nominated companies and organizations are from the Philippines. Yay! We are the second in most number daw of nominees. Okay. Ayan, APEC. Ito nga, para sa tunog matalino, APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Economic. Acknowledges the successful corporate programs that have efficaciously honed women's leadership, women's economic participation, and have opened doors for other organizations to do the same. Ang galing nila, nag-open sila ng doors. Oo nga. APEC PPWE, or Policy Partnership on Women and Economy, participated in the APEX project due to its concern by the continuous decrease of employed women. They call this the leaking pipeline phenomenon. I know, right? And ito yung mga Filipino companies na nasama doon sa 6 na nominated for outstanding companies, leading companies for women. We have Bohol Bee Farm Resort C, Computer Professionals Incorporated with 43% women employees and 57% women key decision makers. And yeah, Tiara? CREA 8. Wait, yung isa sa Bohol yan, no? Bohol Bee Farm. Okay, third, andyan ang CREA 8 Innov. 8, marketing with 90% women dealers and a majority of women board of directors and leaders. EcoStore Sustainable Lifestyle, 99% women-owned with 90% women customers and 85% women-led suppliers. And Philip Plus Ina, Philip Ina with 100% women administrators, executive, and employees.
And Point West Technologies Corporation with 542 women employees out of 1069 and 6 executives out of 7. Go! Yes naman. Very Women very power. Tapos kaka-celebrate lang natin ng diba? National Women's. Talaga, di aware. Wow. Joke. Nalibre ang mga kababaihan sa noon, MRT. Ay talaga, libre ka. Ay, Oo, kung feeling ko hindi. Na-consider naman. Naniwala silang babae ka. Oo. Naks naman. At kaugnay nga yung balita natin at yung binabanggit mo kung ano-ano. Kasama natin today ang Gabriela Youth, UP Diliman. Hello po, kasama natin si Sarah. Ang pamayaman niya, Sarah, oo, diba? Sarah. Oo, pwede man Sarah, no? Pero ayaw niya, Sarah na lang daw. And si Jean. Hello po, magandang umaga. Good morning! Okay lang po tayo. Okay. Ayan, kumain na po tayo. Malilibre. Hindi ako manilibre, ha? Hi, guys! Sige, ikaw Good na. morning. Kaya Yes, ako yung host. So, kamusta kayo? Nag-tweet ka kanina. Saan nanggaling? Saan tayo nakatira at papunta dito? Yan. Wala ko tayo. Ako na lang po. Ayan, sige. Tungkol saan po ang Gabriela Youth UPD? Sige po, Jean, Sarah, Jean. Youth, UP Diliman ay isang masang organisasyon ng mga kababaihan na nagsusulong ng pandemokratikong karapatan ng mga kababaihan. At naniniwala rin kami na ang problema sa ng mga kababaihan ay hindi hiwalay sa problema ng lipunan ngayon. Ang lalim na ang problema ng kababaihan ay hindi hiwalay sa problema ng lipunan. Sige, Robert. Kailan po natatag yung Gabriela Youth UPD? Sarah? Geronimo? Sorry. Natatag yung Gabriela Youth UP Diliman yung Gabriela Youth sa buo ay noong 1994, March 1994. So, nag-celebrate siya ng 21 years this month. Yeah. 21 years na, mas matanda pa sa akin. Oo nga. Ay, ilang taon ka na ba? 18! Wow! Kang magulo. 30 ka na. Okay. Paano po kayo affiliated sa Gabriela Party List and Gabriela Youth? Ano siya, kasi alliance yung Gabriela. So, yung Gabriela Women's Party List, part din siya nung alliance. Tapos yung Gabriela Youth, nag-cater naman siya sa teenage girls sa universities tsaka sa colleges. So, parang ito chapter nyo sa UP. What is the organization's mission and vision? So yun nga, kakasabi lang ni Jean kung ano yung ano siya, parang siya sa principles namin na hindi lang basta karapatan ng mga kababaihan, kundi karapatan ng mga magsasaka, ng mga manggagawa, at ng iba pang mga sektor sa laylayan ng lipunan. Paano siya nabuo? I mean, what were the reasons behind kung bakit siya finound, ganyan? Nung ano siya, nagsimula siya nung Marcos dictatorship. Okay. Kasi meron alliance na women oust Marcos yung, nung 1980s. Tapos nag-branch na siya nung na-oust na si Marcos, 'di ba? So nagbuo na ng pero hindi pa naman din kasi doon natapos yung mga problema ng lipunan. So bumuo ng madaming umbrella organizations under Gabriela. Gano'ng karami members na yung meron yung Gabriela Youth UPD? Hindi sa yung chapter natin. Currently mga 70 members. Yes, kasali 70? ka. Ang dami. Bongga. Tapos paano magiging member ang isang kailangan girl? Oo, kung gusto sumali, paano magiging member? Kailangan na naniniwala sila doon sa mga prinsipyo na pinaglalaban ng Gabriela Youth at syempre babae din. Kailangan maging babae ka para makasali ka ng paano Gabriela. sila kung ano? Oo nga, kung naman kami, parang pinaglalaban din namin yung yung karapatan ng mga kababaihan at iba pang sektor sa laylayan ng lipunan. Ay, wow, may laylayan. Diba? Paano? Pwede silang supporters of Gabriela Youth? Pwede. At meron din kasing honorary sa siguro. honoraries, mga pro-gay and ka-federasyon. Ka-federasyon. Yes. Ka-federasyon. So, kailan ang application process ninyo? Or may ganun ba kayo? Actually, wala kaming process. Basta na-orient ka na ilatag ng maigi sa'yo yung mga prinsipyo at naniniwala ka doon. At patuloy kang aktibong nakikilahok sa mga activities ng Gabriela Youth. Pwede. Member ka na ng Gabriela Youth. Tapos syempre dapat active, makikiorye ka lang. Pwede mga ganun. 70 members lahat yan nagpa-participate? Oo. Or may status ang membership. Sa ngayon, lahat sila nagpa-participate. Pero syempre, hindi naman may iwasan sa mga organizations na may mga
Pa-sulpot-sulpot lang. Pero lahat gumagalaw. Parang sa org namin, si Tiara, ganyan eh. Ay, hindi Hindi ba ganun yun? Sulyap. Ewan ko sa'yo, wala talaga itong kwenta kasama dito. Wag nyo isasama to next time. Oo. At yan muna yung konting Patikim. Yun. Sa laylayan ng lipunan. Ano ka ba? Sa Gabriela Youth UPD. Oo, mamaya, pag-uusapan natin yung mga ginagawa nila sa buhay, kung anong ginawa nila ng International Women's ganyan. But before that, wag kong kalimutang sagutan ng false alarm namin. Ang aming pong tanong, sino ang paborito mong heroine? At bakit? Oo. Hindi ko to nagets na una. Akala ko wag na. mali talaga. Yun. Kung sino ang iniidolo mong babae at bakit? Oo. Send your answers to facebook.com/samahangbidambida or tweet us via twitter.com/sbb_DZUP1602 or tweet us tweet us? Sinabi ko na yan. Text us. Ayan mo. Ayun nga. Paulit para yung kabubukas na radyo alam nila. O pwede nyo kami i-text sa 0927-220-8332. Magbabalikan sa Mahambidambida dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka! Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang-Bida. And we're back live dito pa rin po sa Samahang Bidang-Bida. Ako po si Robert. And I'm Tiara. Crystal. Ano ba yan? At kasama po natin si Jean at si Sarah. From Gabriela Youth UP Diliman. Ano ka ba? Iingin mo. Kanina mo pa binabanggit yung International Women's Day. Yes. Oo. Ikaw ba nag-take part ka sa Anong ginawa mo? Sumakay na ako MRT. Siyempre, ginamit mo lang yung nag-smile ako sa lahat ng women, tapos nag-greet ako. Lahat ng babae masalubong mo? Hindi naman, sakto lang. Tuntua kasi libre lang MRT dun eh. International Women's Day was celebrated on March 8, 2015. Last Sunday. I know, right? And meron kayong mga lineup ng activities na ginawa for... Yes, can you tell us something about it? So last week, syempre ang pinakauna yung exhibit sa Galleria 1. Tapos film showing entitled Mga Babae sa Pulang Larangan na show sa Center for Women's Studies. Tapos nagpartner din kami with Agham Youth na for forum na Women in Science and Engineering. Tapos meron pa kami isa pang forum entitled Women for Peace and Justice nung Friday sa Center for Women's Studies din. Ang dami, kalat-kalat din, diba? Hindi lang isang Para lahat, buong community ay involved at aware. Exhibit Cal sa College of Arts and Letters. Cool. Makapunta ka doon, taga-Cal ka. Nadaan ako ng Cal. Nadaan ka ng Cal. Sige. And you just recently conducted an event called Netizens Kapihan. Ano meron po dito? Ayun. So, convener ako noon. Nung Friday yon, nangyari yun sa Kitchen of Cakes and Coffee sa Tomas Morato. Pamayaman yung pangalan. Oo nga, Tomas Morato. Ang invited namin doon ay yung si mom vlogger, si Noemi Labarza, na din siya, social and politically aware din siya about sa mga issues. Tapos, si Sir Mong Palatino na writer ng Bulatlat, na vlogger, na kilalang vlogger din tsaka writer sa online media. Ayan. So, nag-talk sila doon, tas may libreng coffee. Hindi ata siya libre. Hindi siya libre. Kasi pang maya, kitchens of something and something. Kitchen of cakes and coffee. Diba? Magkano may entrance fee yung mga wala naman. Registration fee? Ano tawag? Wala naman. Wala. KKB? Hindi. Sagot lang Gabriela. Okay. Tapos, mga estudyante yung target na itong pumunta o hindi natin target? Yung mga netizens. Netizens. Basta sa internet. Right. Parang nag-writers. As ilang attendees yung meron ng event? Mga, para siyang focus group discussion. So, mga 25 people lang. Tapos, malit lang kasi yung lugar. So, yung mga bloggers and mga ganyan. Writers sa Tumblr, ganyan. Pero guys, you are one of the main organizations responsible for 1 billion rising here in the Philippines. How did you come up with the local version of this global movement? Ito yung may move to, di ba? May mga steps, may choreo, ganyan. At saka may theme song to, di ba? At nakalimutan ko na kinakanta ko dati. Iba ata siya every year, di ba? Oo. Gusto ko yung mga 2012 ata. 13 pala. Ba't ka naman kasali? Hindi kasi maganda yung pinakauna ata yung 13. Oo. Diba? Umulit din siya ng 14. Nag-iba lang ngayong year. Sige,
Sige. So, ayun, paano kayo nag-up ng local version? Kasi nanggaling siya sa, tama ba? Meron siyang worldwide something? Worldwide, worldwide event siya. Na, ang pinapanawakan doon ay ma-end yung violence against women and girls. Kasi, yung 1 billion rising, yung concept niya, kasi sabi sa UN statistics, for every three girls or women na merong one na naabuso or na-rape in her lifetime. So, total yun ng 1 billion people na naabuso or na-rape sa kanyang lifetime. Tapos, yung sa 1 billion din na naaabuso, mas madami pa doon yung babangon para sa kanila. Sa buong mundo to. Ay, gusto ko yung concept na yun. O, diba? So, Akala 1 ko dati, billion. hindi kasi nung narinig ko to, parang kailangan lang nilang mag-decom ng 1 billion na Ako rin, 1 mga billion yung tao. kailangan sa sali. Oo. Tapos nung una sobrang hit na to nung unang beses yung nila dito. So parang, paano sila makakabuo ng 1 billion dito sa Pilipinas? 100 million nga lang yung populasyon dito. Hindi ko inisip yun. Tanga-tanga ko din minsan talaga. Tapos Minsan ayun, Ayun. 2013 nga siya unang dinala sa Pilipinas. No? Kayo din ba yung Participate. Nag-organize. So, kamusta yung first year? Jean. Si Jean. Ano masabi mo? Siya na lang daw ulit. Oo. Mamaya siya. Go, Sarah. So, yung una, syempre, matagal din yung conceptualization niya kasi di ba gagawa ng local song, local steps for the song. So, matagal siyang process na pinamunuan din ng alliance ng Gabriela, like yung party list, for yung mga Gabriela sa community, sila yung nagplano for that. Tapos, ayun, may launching din ng event nung mga early September 2012. Okay. Tapos, nung 2013, di-launch na siya. Ang panawagan doon, violence against women. Hindi lang sa UP to, na may ibang universities na kasali. Madami. As in, national event siya, diba? National event siya. May Cebu, Davao. Oo. Kailangan nga madaming tao. Kasi nga, diba sabi nila, pag tinutal mo yun, 1 billion yung naabuso in their lifetime, pero mas marami yung mag-rise for them. Ay, mo. Kasi 5 million yung natitira pang populasyon. So, dapat 5 million rising dapat to eh. Oo nga 5 billion rising para sa ganyan. And, anong kaibahan nitong nakaraang OBR sa mga nakalipas na parang ang dami din. Sa past, 3 taon na siya. Oo nga. Oo, kontiin natin. Tama ba? Ikumpara natin 13, 14, sa 15, 3 taon na event pa. 2 lang. 2. Ano yung kaibahan ng recent na OBR sa mga nakalipas? Yung theme kasi ngayon, 1 billion rising revolution. So, revolution na. Revolution. Kasi, revolution in a way na change mo yung culture. Kasi, pag hindi mo na-change yung culture, hindi talaga, kasi diba, thinking yon yung pang-rape na, kaya naka-shorts, tapos, ibig sabihin, yung thinking nung isang tao ay parang rapist na parang i-abuse ka na lang niya. Ganun. Dahil naka-shorts ka naman. So, parang you are revolting against the culture and the system itself. Kasi kung hindi mo ma-change yun, hindi mo ma-change yung thinking ng mga tao. Actually, kailangan talaga may mag-step up eh. Sa kahit anong namang context. Ay, na, hindi, diba, kung tatanggapin mo lang kasi yung mga ganun, walang mangyayari. Maging normal siya. Maging norm siya. And wala ka nang magagawa about it until it's too late. Ganyan. So, ngayon, nakakatuwa na may mga ganitong grupo talaga na nag-i-effort to change the system. Na, lalo na to, na napakaganda ng advocacy nila to help the women and girls na and girls. Kasi yung mga bata naman. Nila kanina na they're women and they're girls. And mas nakakaawa yung mga batang na-abuse. Diyos ko. Kasama sila sa statistics na binanggit mo kanina? As in women and girls yun? Meron din kasing research arm yung Gabriela na Center for Women's Resources. Ang pinakabata na rape 3 years old, pinakamatanda 86. Ganyan. Ay, talaga? Ay, grabe. Sa Pilipinas yun. Sa Pilipinas pa lang yun? Pilipinas pa lang. Grabe. Yung pambubugbog din kasama na. Sa abuse. Abuse. Mga housewives, ganyan, diba? Mga domestic abuse. And meron ding isa, this is called, matagal ko na siya narinig nung nagkaroon ako ng subject sa CAL, ganyan. Narinig ko na yung The Vagina Monologues, no? Jean, go. Sige, Jean. Ano tingin mo dito? Ano ba itong The Vagina Monologues? Yung The Vagina Monologues, ito yung Filipino adaptation ng isang novel na, The Vagina Monologues. Alin po? Go lang. Yung... Wag Tagalog. Bawal Tagalog. So, meron kaming isang event na yung The Vagina Monologues this coming Thursday, 5 to 7 p.m. Tapos yung run ng English. Tapos yung Tagalog naman, or Filipino ay 7 to 9 p.m. Bukas to, no?
Bukas Magkano na. yung ticket? Kasi Ang tickets 50 lang ang ata. price ng tickets ay 50 pesos lang. Ano na to? Student or faculty at Oo, iba oo. pa na UP? Sorry, saan nga ulit? Saan siya igaganapin? CMC Auditorium. Dito lang pala sa atin. Oo nga. Lapit lang. I think meron tayong orgmate na Nandun. kasama. Mm-mm. Si Mitch. si Michelle Lim. Actually, mag-o-audition, Char. Talaga? Gusto Oo, mo? kaso hindi ko na-push. Kasi nag-a-apply ka din sa ibang org na Oo. Bakit ganun yung title niya? Kasi, Babaeng dating. oo, kasi ganun naman yung pag napag-uusapan yung kababaihan, medyo masyado silang sensitibo sa mga ganong usapin. Pero dito, pinapakita natin na hindi dapat maging tabu yung ganong topic kasi kadalasan doon nagsisimula yung mga karahasan, yung mga pang-aabuso dahil hindi natin pinag-uusapan yung mga ganong klase ng issue. Pero nakakatuwa talaga na may mga ganitong org na nagse-step up to Kasi bring us here. kung minsan, isa lang yung, actually nahihiya, ang daming natatakot na babae, nahihiya mag-step up, magsumbong. So at least may mga ganitong org, nare-realize niya na, ay marami din palang dumadanas nung nangyari sa akin. So mas kailangan ko lumaban. Totoo. And yun nga, may mga tao kasing ilang pa rin pag-usapan yung mga ganito na parang ilag sila, hindi sila masyadong comfortable pag-usapan. And meron siguro mga like them na yung mga tao talaga na they help us be desensitized sa mga ganitong usapin para din hindi na maging, sabi niya, hindi na maging tabu yung usapan ng mga ganito, ng mga karahasan, sa mga, lalo sa mga Sa women kababaihan. and children, ganyan. And bakit ngayon nyo lang naisipang gawin ang The Vagina Monologues na i-produce? Ilang taon? Yung Ganong tagal na siya? pagko-conceptualize. Since Since 2013. 2013 pa yung The Vagina Monologues. Every year may ganito Every siya. year siya. Hindi ko siya masyadong narinig ata nung nakaraang linggo. Oo, ganun. Tapos gaano karaming students yung in-invite nyo for this? As in, buong UP Diliman kayo nagpa-pub? Buong UP Diliman kami nagpa-pop. Okay. Nakakatuwa. Bakit? Masaya. At saka simulan nila sa mga kapwa-scholar natin na medyo bukas din sa ganitong Bukas tayo sa ganito. I-claim na Ikaw, bukas tayo sa lalo. ganito. Oo, hindi maganda nga na tayo muna yung nila, yung target na audience. Para kung halimbawang bukas na nga tayo sa mga ganito, mas Madali marami yung tayong pagtanggap. at mas marami pang syempre pag ikaw napanood mo na yun, ganito pala siya, ganyan. So i-share mo na rin siya sa iba para mas marami tayong advocates for for Tsaka mga parang mas credible tayong advocate kasi, ayun nga. sige. Sige po, Kinabahan wag na ako po. ng Oo. doon. Ang dami nilang ginagawang project sa mga ganito, no? And I'm sure marami rin silang nagagastos. Oo, Oo nga kamusta? Paano kayo nakakapag-keep up sa finances ng organ niya? Ayun, Jean. sa finances naman ng organization, syempre hindi mawawala yun yung mga problema doon. Kaya ang ginagawa na lang ng Gabriela ay una, doon sa party list, humihingi kami ng konting tulong from them. Tapos, partnership na lang din with other organizations. Gaya ngayon, ang partner organizations namin ay yung CMC Student Council, tapos yung Sigma Alpha Nu Sorority, and then yung UP Philosophical Society. Box naman. Partner, Oo. oo. Hindi kasi may talaga mag-move kung wala ka namang Totoo. may nakang gas, di ba? At saka at least, mas mapapalawak nila with the Yung help reach of nila. other orgs. Oo nga. And I'm sure naman maraming org naman doon yung willing na makipagtulungan sa mga ganitong advocacies. Meron ba kayong ibang internal activities like team building para sa mga members within the organization, ganyan? Ano mga ginagawa niyo? Ayun, meron kaming mga team building activities, photo shoot, like nung Yes. 1 Billion Rising for their profile picture sa Facebook. Tapos, team building din yung kasi educational discussions. Kasi kailangan mo din malaman kung ano yung iba yung pinaglalaban, kung bakit pinaglalaban, ganyan, yung mga cause namin. So, consider din siya as team building activity pa na-raise yung political awareness ng isang member ng Mga ED ba yun? Ba yung mga ED? Ayun. Crucial kasi yung mga Educational ganun. discussion ba to? Oo, na dapat before ka sa mga ganito, dapat sobrang sa puso mo na Oo. hindi mo lang alam, dapat nasa puso mo din kung ano yung pinaglalaban nung ganyan. Curious lang ako, pag gaano kayo ka-involved sa sa Gabriela Youth. as in the party list? Party list. Oo. Involved na involved. And more of kasi siya, 'di ba? Parliamentary yung struggle niya. So, more of yung talaga yon, yung mga attorneys, yung mga politicians sila, si Rep Amy De Jesus, si Rep Luz Ilagan. So, ang mas katuwang namin, yung Gabriela youth from other schools like sa PUP tsaka UP Manila. Yun. Kalat Nakakatawa na sinabi niya talaga, oo. parliamentary yung struggle nung ganun. Ayun talaga, kasi representation mo yun sa chamber kung paano ka makirinig yung boses ng mga pinaglalaban mong sectors, ganyan. And pero tinatap nila kayo for their activities, ganun. O not always?
involved din sila dun sa netizens kapihan. So, kami yung parang pinagalaw kasi more youth talaga yung sa online platforms eh. Ayun, nakatuwa na alam mo, sobrang crucial na merong student arms yung mga yung mga naglalaki ng mga party list. Kasi 'di ba, parang ang hirap kasi parang sobrang mag-reach out sila lalo na. Oo, kung underrepresented ka na sa isa lang yung seat mo sa sa Congress, parang sobrang underrepresented ng sectors na na-represent mo. So, mas maganda siguro kung meron kang mga chapters na maliliit na nag-work sa mga micro 'di ba? Like mga students, ganyan, para mas maraming reach nila. Alright, so yan yung ilan sa mga ginagawa ng ating mga friends dito from Gabriela Youth UPD. But we've got more from them sa ating pagbabalik. But don't forget to answer the post alarm of the week. Ang aming pong tanong, sino ang paborito mong heroine? At bakit? Send your answers to facebook.com/samahangbidang-bida or tweet us via twitter@sbb_DZUP1602. Pwede nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332. Magbabalik po ang Samahang Bidang-Bida dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka! Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang-Bida. Welcome back! Nagbabalik po ang Samahang Bidang-Bida dito pa rin po sa DZUP 1602. Ako po si Robert. And ako si Tiara. With our friends Sarah, ang munting prinsesa, and Jean from Gabriela Youth UP Diliman. Kanina pag-usapan natin kung ano mga activities na ginawa nila nung nakaraang International Women's Day. And yung 1 Billion Rising, yung mga internal activities nila sa at org. At yung TVM, The Vagina Monologues. Yes. Nabukas na po yan si MC Odi. At 50 pesos lang yung ticket, so go na there. Anong oras nga yun ulit, mga friends? May English at diba? 5 yung English. Tapos Filipino. Ayan, so puntahan nyo na, wala na kayong excuse dyan. And now let's talk about the women's rights movement here in the Philippines. Aware kayo sa mga ganito? Anong nangyayari? Yung sa parliamentary side, pina-forward ngayon ng Gabriela Party List, tsaka nung sa Makabayan Block, yung meaning Kabataan Party List, Anak Pawis Party List, yung pag-revise nung revised penal code kasi yung sa marital infidelity. Yung kasi example doon, kung nangaliwa yung babae sa asawang lalaki, ang tawag doon adultery. Tapos yung penalty niya kulong. Tapos yung pag yung lalaki naman mas ang tawag lang nangaliwa, dapat binabahay niya yung babae. Yung sa babae kasi dapat makita lang close, ganyan. Hindi necessarily nagkikiss or basta may ginagawang pwede ng adultery yun. Yung sa lalaki, kailangan binabahay, ganyan. Tapos yung ang tawag doon, concubinage. Tapos yung penalty doon ay 50 meters away lang doon sa residence ng babae. So, sobrang hindi. Walang jail time. Walang jail time. At ang dami pang kondisyon para masatisfy na nagko-commit ka ng concubinage. Dapat scandalous pa. Ganyan. Oo nga. Alam mo, matagal na siyang issue, no? As in, parang high school pa lang ata ako narinig. Ay, ang tagal na pala talaga. Grabe ka, 4 na taon yan. Hindi, parang ang tagal na kasi talaga niya. Na parang, isa siyang napakalinaw na manifestation ng hindi pagiging pantay ng pagtingin sa nasa batas pa siya at matagal na rin atang nilalobby yan sa na baguhin yung ganong sistema kasi nga maski ako parang kahit naman sino feeling ko na mababasa yung ganong rules ay siguro hindi siya pabor siya sa mga talagang babaero ganyan. 'Di ba? Oo. Pero kasi kung may objective ka about it, sana same yung kasi same yung sanction, same yung qualifications para masabi mong nagawa niya yung ganitong crime. Kasi ano bang pagkakaiba kung mangangaliwa ang babae, kung mangangaliwa ang lalaki? Same na lang naman siya na marital infidelity. So, yun, ano nang nangyayari sa ganun ngayon? May chance? Pina-forward pa lang hanggang ngayon. Pero kasi sa House of Representatives, 7 lang sila. Tapos 230 plus yung siguro hindi mag-a-agree. Anong 7 lang sila? 7 lang silang mag-a-agree. Like yung Makabayan Block, yung Gabriela, na dalawa yung representative, tapos iba pa na kaalyado din ng Gabriela. Ayun. May mga friends ako from Makabayan Block. Wow. Friends ako. Hindi, mababait yun magpapa-interview lagi sila. Masasabi niyo bang ang ating society ngayong, like 2015 na, ay patriarchal pa din? Oo. Wow.
straight. Malinaw Yun Diba? agad. Oo. So, okay. So, na-establish natin ganun ang tingin niya sa society ngayon. Now, let me ask, how much represented are women in a Philippine setting in which we describe as patriarchal? False na representation siya kasi di mo tinitingnan yung mas malalim na cause nung kung bakit hindi pantay kasi like culture siya kasi 'di ba yung mismong laws 'di ba pina-perpetuate niya yung culture na hindi pantay na mababa yung tingin sa kababaihan na discriminating na okay lang mambastos, mang-rape like yung ano ba? Kahit bench ba fashion yung show, kahit yung pag tinitignan ng malaswag ganyan habang dadaan. Ganun. Ano? Mo consider mo ba siyang act of lasciviousness? Wow. Oo nga, yung mga ganun. Yung mga ganong simpleng cases. Titingnan mo lang siya, ganyan. Oo. Oo daw. Kasi siya. Kasi parang hindi siya dapat siyang baguhin kasi mali siya doon nag-start yun kasi pwedeng lumaki siya na lumaki like sa pangbubugbog pwedeng slap lang tapos all out na body body pain na yun na inflict mo sa tao, di ba? Usually nag-start talaga yun sa maliit tapos hanggang papalaki yung scope ng nagagawa. So nabanggit mo yung mga kaisipan na nagsisimula. Paano nyo ba pwedeng i-break yung mga gantong ideolohiya towards women? Syempre nagsimula yun sa members kasi syempre pinapaliwanag dun sa mga members na hindi dapat ganito tapos syempre papalawak mo yung understanding nila tapos papaliwanag din nila sa iba so i-share mo siya sa lahat kung papaliwanag mo kung bakit hindi to tama ganyan na dapat siyang baguhin talaga na ngayon na ganon. Meron tayong notion, sa Philippines and other countries. Ay, may adagdag ka ba sa sagot niya? Okay lang naman. Sige. Ito lang sa sagot ni Sarah kanina, na yung paraan namin ng pagsusulong ng ganong gawain na palitan or baguhin yung pagtingin sa mga kababaihan sa simpleng pakikipag-usap lang sa mga kaibigan, sa mga issues na nababanggit na parang i-explain namin sa kanila kung bakit ganoon yung pagtingin. At sa ganong paraan, papalawak na rin namin yung kung ano ba yung prinsipyo yung pinaglalaban namin. Actually, ganun nga yung mga small conversations within peers, ganyan. Ay, parang ginagawa mo di ba pwede ko na siya ihabla agad no? Ano ginagawa ko sa'yo, ha? Hindi, meron daw kasing notion sa Pilipinas and sa iba pang bansa na yung difference between don't be raped instead of don't rape. Kasi nagkakaroon talaga tayo ng victim blaming, di ba? Oo. Na parang, ikaw kasi nagsuot ka ng ganyan. Ikaw kasi ganyan yung suot mo ganun. Na nakakalungkot siya. Kasi una sa lahat, hindi mo kasalanan kung anong gusto mong suotin at kung anong gusto mong hindi suotin. Pangalawa, ikaw yung naagrabyado. Sabi niyan ha. Ikaw yung naagrabyado. Kaya bakit kasi sisisihin? Bakit kasi sisihin? Pati yung pag-uwi ng gabi, parang ba't kasi umuwi ng 10 oras, di ba? Ba't kasi gabi-gabi na sa labas ka pa, yung mga ganyan. Oo. Naririnig ko yung mga ganyang nung nagkaroon ng mga rape issues sa UP Los Baños. May mga taong makikitid ang utak na gano'n talaga gano'n yung mga naririnig ko sa kanila. At ano masabing tungkol sa ganong notions? Mali yun kasi 'di ba, madami sa Muslim countries na mata lang yung kita ng babae. Ay madami ding rape incidents doon. Mataas yung rape incidents nila. 'Di ba? Balot na sila, mata na lang yung kita nila, at nare-rape pa rin sila. So, doon pa lang makikita mo na wala yun talaga sa damit. So, paano kaya natin mababago yung ganung notion na minsan may mga pagkakataong sinisisi natin yung mga biktima kaysa dun sa talagang gumawa. Kasi nga dahil sa mga choices nila, 'di ba? ng pananamit, ng pag-uwi na nga ng gabi, yung sinasabi na kanina, yung mga ganun. How can we break those false na ideologies towards rape and women ganyan? Doon madaming nalapit na ganyan sa Gabriela National Office. Tapos unang-una pinapaliwanag din na syempre hindi mo talaga kasalanan 'yun. Doon mo dapat kasi most cases talaga sila so hindi sila yung biniblame nila yung sarili nila. So hindi sila nag-report sa police tapos hindi sila so natatakot. I-explain mo muna na hindi mo kasalanan kasi ma-absolve na yung guilt nila na self-blame nila. So para mas willing na silang lumaban para doon sa maling nangyari. Si Ate Jean, tanongin ko siya. Si Ate Jean talaga. Yes. Hindi. Sige po. May sabihin natin ba before ako magtanong? Kaya nung sinabi ni Sarah na
para ma-end yung ganong pagtingin, kailangan ipaliwanag natin na hindi tama yung ganong kultura na porket naka-shorts ka ng maikli o yung damit mo medyo revealing, may karapatan na yung ibang tao na gawan ka ng masama. Kasi hindi ganon dapat yung pagtingin. Ano yung masasabi mo naman sa mga taong, sa mga babaeng na abuso, pero they're so afraid to report the incident sa parents nila, athletes, sa police, ganyan. Kasi nga, nahihiya silang ma-judge ng tao. Ano masasabi mo tungkol sa kanila? Siyempre, masasabi ko sa kanila, nakakaawa. Kasi naging biktima sila ng ganong kultura na takot sila na sabihin or ipaalam sa mga otoridad yung mga ginawang pang-abuso sa kanila. Pero kahit na ganun, hindi dapat nila ganun yung pagtingin sa sarili nila dahil naabuso sila, kailangan nila ng tulong. Kaya wag silang matakot na humingi ng tulong nga mula sa mga otoridad or mga iba nilang kakilala dahil yun lang yung paraan para mabigyan sila ng hustisya sa mga ginawang kasamaan sa kanila. Gaano ka-active naman yung mga authorities natin mag-pick up ng mga gantong reklamo? Like, halimbawa, naabuso ako, tapos mag-forward ako sa mga gantong agencies. Sobrang bagal. Hindi, mga 6 na buwan pataas. Kasi, di ba, i-court mo siya. Tapos, mahirap din yun para sa biktima kasi ipapanarrate sa'yo ng paulit-ulit. Di ba, madaming hearing. So, i-rehash mo yung nangyari sa'yo. Kaya na-rape ka, yung mga details noon kung paano. Di ba, sobrang hirap. Tapos, mag-statement ka pa, ganyan. Tapos, sobrang bagal nung yung justice system sa society natin. So, minsan gumigive up na din yung biktima kasi di ba, mag-aano ka pa dun sa ordeal na yun. Nakakalungkot. Na parang, siguro kaya natatakot na rin magsalita iba kasi parang ganun nga yung instances na ang daming beses papaulit. Parang isipin nila to the point na, sige, sarilin ko na lang kaysa parang paulit-ulit sa aking ipaparealize na ganito yung nangyari sa akin. Baka ganun talaga yung naisip ng iba. According to Time magazine, women awareness activities are not enough to make a genuine call for awareness. And many respond to campaigns through social media pero konti lang yung nag-act to enforce change. Ganyan. What is something new that we can do to mobilize people in empowering women's rights? Ano yung pa natin gawin na kasing concrete step, hindi lang sa mga awareness na activities, ganyan? Ano kaya pa natin gawin para ma-realize sa mga tao na, these are the rights of the women and kailangan magamit siya, ma-practice siya, ganyan? Hindi siya bago pero patuloy na pagsali sa mga protest actions. Kasi 'di ba, kung nami-media siya, so naka-call yung attention ng mga tao dun sa particular issue like violence against women, rape, ganyan. So, yun nga. At feeling ko talaga, yung mga tao kasi, sana ma-realize nga na hindi nga enough na aware lang tayo sa action din. Oo, kasi parang, okay, alam ko na isa sa bawat 3 kababaihan ng naabuso, ganyan-ganyan in their lifetime. Pero anong matutulong ko kung alam ko lang yon, di ba? Tsaka wag naman natin kasi minsan pag narinig na ay na ganito siya, para nagiging brand ng hindi naman sa natutokso, lalong nahihiya yung biktima. Yun nga at yun talaga dapat iwasan. Napakalaking problema nun sa society yung victim blaming, no? Na parang victims dapat mag-empathy, makipag-empathize tayo sa kanila na sila yung agrabiyado dito. Hindi dapat sila yung sinisisi sa mga gantong bagay. Pero ano yung mensahe nyo sa kabaihan? How to empower them? How to empower? In general. Sige, sa lahat na nakikinig sa atin. Nakababaihan. In general, wag nating itanim sa isip natin yung mga sinasabi ng mga ibang tao na babae ka. Kaya ganyan. Iwasan natin yon kasi hindi porket babae tayo, mas mahina na tayo. Pantay-pantay lahat ng tao. Kaya dapat, kung may nagawang masama sa'yo, tumindig ka. Kung alam mong tama ka, tumindig ka. Kung alam mong may magagawa ka, tumindig ka. Yun, tumindig yun ka. Basta ang point lang dapat talaga dito, pantay-pantay. Hindi dapat nagva-vary kung babae ka o lalaki ka sa base sa kung ano mong kayang mong gawin, kung anong na-experience mo, ganyan. And titindig ako. Alis ka na. Huwag ganon, hindi ganyan. At sa usapin din ng rape naman, since sa bangat ay pantay-pantay, may mga lalaki din kasing na-rape. Oo, diba? Hindi lang, parang focus tayo masyado sa babae. Pero may mga lalaki din na-rape. And feeling ko mas grabe yung tingin sa ganon. Kasi parang, di ba? Oo, nagdududa naman. Oo. So, ganon sa mga
I'm talking about hindi lang sa mga girls na na-abuse, pero pati sa mga sa guys. So kahit sino na Actually, kahit nung regardless of Japanese gender. era pa, may unwritten account sa pati gay, nare-rape nare-rape din noon. sila. So yun, wag ding mahiya na mag-forward ng mga reklamo sa mga authorities natin sa ganito. And Totoo. gaano ka-responsive yung current administration sa calls ng organization about on women's rights? Ganyan. Nag-cooperative ba sila? O Meron naman, kasi meron ding government organization for women. So, may, di ko na alam Philippine Women's Desk. Yeah, gano'n. Wow. Oo. Sila din naman yung violence against women and Pero yun children. nga, Bawsi. yung kasabi ko lang kanina, mabagal talaga yung nga. proseso. May nakita nga akong nag-post sa Facebook ng ganun, parang he's asking kung mayroon siyang friend na na-abuse, ganyan. And kanino niya daw i-report yun. Tapos may mga nag-comment na, report mo sa ganito, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, nagawa na yung lahat ng friend ko, pinagpapasapasahan lang daw siya. So nakakalungkot. Kung totoo man yun, no? Feeling ko naman, hindi siya nagkisunungaling about that. At nakakalungkot na ganun. Kasi nga, sino pang tatakbuhan mo sa mga ganitong pagkakataon, punta ganyan. ka dito, punta ka dun. Anong tingin niyo sa penalty naman? Kung halimbawa kayo magde-decide about death penalty na as a punishment for the crime of rape, ganyan, papayag ba kayo sa death penalty as a punishment for rape? Given din sa current judiciary system ng Philippines, hindi. Kasi, yung minsan, ang daming mga nagkakasala na hindi napaparusahan. Tapos yung mga ibang mga inosente, yun yung napaparusahan. Kasi ganun siya ka-corrupt yung justice system. So kung binalik yung death penalty, baka yung mga innocent people pa yung mapatay in replace of the mga yung mga talagang tunay na nagkasala. So bagay point talaga siya. Na baka hindi naman yung totoong Bumalik. yung so yun, sana lang maging aware at maging aware tayo nga sa issues na kinakaharap ng mga kababaihan ngayon at gamitin yung awareness na yun to advocate, di ba? And to do some actions para magbago yung mga gantong hindi natin nagugustuhan na takbo sa lipunan natin. Thank you very much, Jean and Sarah. Thank you. Sa sobrang ganda usapan na ito. Gusto ko yung mga gantong topic natin. Yes. Kasi nakakaawa talaga yung mga victims na sila pa yung sinisisi sa mga dinaranas nila sa buhay na hindi naman maganda. At kasama pa rin natin ang Gabriela Yu sa ating pagbabalik sa another segment for our Bring It Organ False Alarm. Na ang tanong nga for this week, sino ang paborito mong heroine at bakit? Send your answers to facebook.com/samahangbidang-bida, tweet us by twitter.com/sbb_dzup1602. At pwede nyo rin kami i-text sa 0927-220-8332. Before the time check mga buddies at kasama namin dito sa Samahang Bidang-Bida, pakinggan natin ang remote broadcast ng live radio sa UP Main Library mamayang alas 12 ng tanghali sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Hey, happy anniversary po live radio, and may remote broadcast nga sila tonight this noon. Magbabalik po ang Samahang Bidang-Bida dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka. Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang-Bida. At nagbabalik po tayo dito pa rin po sa Samahang Bidang-Bida. At may nangyayari hindi maganda. Okay. Okay. At again, kasama natin kanina pa si Jean at Sarah from Gabriela Youth UPD. And napag-usapan natin kanina yung mga issues about women's rights. And yung mga rape, ganyan. Kung paano natin matutulungan yung mga victims. At yung awareness. Paano tayo mag-i-improve, At ganyan, yung ganyan. justice system natin na pag-usapan natin. Oo nga. Kakalungkot gano'n kabagal. Let's jump into our segment called the Bring It Org. Ang mangyayari dito, Tiara. Ayan, magbabanggit lang kami ng random concepts o topics at sasabihin ninyo kung anong say ninyo rito. Sasabihin nyo ang check kung agree, X kung hindi, at pass kung ayaw ninyo mag-comment o wala kayong pakialam. Paalala lang na individual insights lamang mga isasagutin nyo at hindi ini-embody ang side ng buong Gabriela Youth UPD. That's right. So check X or pass lamang. Yes. Kasi quick lang yung answers. So here we go. Isa na lang kayo. Palitan ng answers. So first one, PBA All-Stars engage in dance battle. Check X or pass. Check. Jean. Wow. Check. Naksama. Next. Yeah. Mayweather's KO's spar mate. Na-KO niya yun. Na-KO niya. Ang lakas. Check X or pass. Pass. Pass din. X. Moro Virgilio Lazo was appointed as the new SAF chief.
Check X or pass. X. No. X din. Friends talaga sila. Ikaw na. Robin Padilla urges Duterte to run for presidency. President. Oh. Ano ba? Ako, Check X. 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 Mhm. Ay, Let's see here. Solar-powered plane takes off for flight around the world. wow. Check X or pass. Check. Check. Pero nakakatakot siya, no? Solar-powered, Oo. wow. Technology. Next, Visa wants to track one's smartphone to combat fraud. Check X or pass. Check. Pass. Mhm. Sharon last. DepEd to hire 23,000 teachers affected by K-12 program. Okay, check X or pass. DepEd to hire 23,000 teachers affected by K-12 program. Ang laking issue din yan, no? Check. Check. 23K, ang dami nun. Oo nga. Now, let's go to this segment called Pulse Alarm. Iba't ibang opinion sa isang tanong. Ito na ang False Alarm. At ang tanong nga natin dito ay eto. At hinahanap ko pa siya. Hindi, sino ang paborito mong heroine at bakit? Naku, magkamali talaga ako ng basa dito eh. Oo Ano nga, na, wag nga. naman. Ngayon, basahin natin yung responses from our Facebook page. Sabi Sino dito ba? na, marami nagsagot actually ngayon ha, ng mga Masaya, tao. oo. Linggo-linggo dumadami. At nakakatawa iba na lang sagot. Talaga mga superheroes sagot nila. Like this one, hindi. Si Seth, ang hirap ng mga apelido mo ate. Seth Ducriu. Ewan ko, bala ka. The Maid of Orleans, Joan of Arc because of her obedience to the Lord's will. Ay, Yan. PJ Tolentino says, Emma Watson, because she's really puts the whole feminism thing on point. actually, parang bigla siya naging feminist, no? Diba? Hindi, Yung speech niya ata ito nagsimula. Oo nga, yung mga ganyan niya. Gab Gutierrez says, Wow, si mature. Sailor Moon po, ang strong kasi niya. Ito yung pinaka-profound na Oo nabasa ko nga, ngayong diba? araw na Tinalo to. si Emma Watson. Oo nga, Okay, Sailor Moon yan eh. si Christian Jesse De Solok, my mom, kasi di niya kami pinapabayaan. Naks naman. Wow. Wala na allowance, be. Let's see here. Allison Benjamin says, Black Widow, because she is such a good girl. And, Tiara, mamili ka pa yung gustong basahin dyan. Ako ganun. Ako agad din. Ako Okay. Allison Benjamin Blackwood. Ay, ano pa yan? Binasa ko. Francine Chloe Ramirez Megara from Hercules. She's such an independent and strong woman. Now, like Beyonce. Ganyan. At let's see here. Ay, mag-time na pala tayo. Basta Sige, yung last na lang muna from John Trinidad. Rapunzel from Tangled because no one wields a mightier frying pan than her. Wow. Okay, Kayo ba? Kayo, sino ano nyo? Here, quickly lang. Mabilis. So, time. Si Maita Gomez. Oh, Oh, wow. okay. Ikaw. Ay, sorry. Okay, sige, ikaw. Ikaw. Explain mo na lang quickly. Kasi isa siyang mayamang babae pero nakisulong siya sa mga problema ng mga masa at ng mga Oh, kababaihan. ha? Oh, Big words, ikaw. Si Lorena Barros, writer siya at founder siya ng Makibaka, yung nanguna dun sa Aus Marcos movement at yung isa siya dun sa nadakip siya, naging political prisoner siya nung panahon ni Marcos. Yes naman. Lakas naman. Ang lakas, Ayoko nang oh. tanungin ka kasi wala tayong oras. Ayoko tanungin ka. Oo nga. Again, salamat po ng marami Jean and Sarah from Thank you. Gabriela Gabriel UP UPD. Diliman. And maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa atin ngayong Wednesday. Magsama-sama ulit tayo next Wednesday sa isa na namang Yes. makabuluhang usapan. Sana hindi nakita kasama next Uy, week. sama Abangan ako. po iba pang programa sa Boss Estudyante Strip. And before we leave, nagpapabati po ng happy birthday si Gab Gutierrez sa kanya pinakamamahal na girlfriend na si Lara Dulay. Happy birthday again. Wala nang oras. Oo Ano nga, na? sige na, Ano mag-wrap up na nga tayo. Again, thank you very much po sa lahat ng nakinig sa amin at manatili pong nakatutok sa DZUP 1602. Kasali ka. Usapang mahalaga at kwentuhang masaya. Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida. Kita Kids Buddies!